Wag po! Tama na po pa! Masakit po! Diyos ko, Philip, tama na. Parang awa mo na. Huwag mo saktan si Justin. Parang awa mo na. Tumigil ka, Alice! Kung ayaw mong pati ikaw, masaktan ko! Pakiusap naman, huwag mong saktan ang anak natin. Ano bang kasalanan niya at sobra-sobra naman yata yung ginagawa mo? Kaya ganyan yan eh. Konsentidor ka kasi. Ayan, lumaking basagulero. Saka hanggang ngayon ba, ipipilit mo pa rin paniwalaan ko yung kasinungalingan mo, ha, Alice? Alam mo sa sarili mo, hindi ko tunay na anak yung batang yan. Buntis ka na nung ipakasal ka sa akin ng mga magulang mo. Kung hindi lang kailangan ng pamilya namin yung pera nyo, hindi sana ako nakakulong sa kasunduang to. Ano pong ibig niyo sabihin? Ma, ano pong sinasabi ni Papa? Please, Philip, huwag mo sabihin yan. Hindi, Alice. Oras na para malaman ng batang yan na isang kasinungalingan lang ang lahat ng ito. Hindi ko siya anak dahil isa siyang bastardo. Ipinaako mo lang siya sa akin. Pinikot niyo ako. Simula ngayon, Justin, wag na mo na akong tatawaging Papa. Naririndi ako. At mas lalong nang gagalaiti ako sa galit dahil sa ginawa niyang malandi mong ina. Diyos ko, Philip. Mabibigat ang paang iniwan ng 40 anyos na si Philip ang mag-ina. Wala naman nagawa pa ang 38 anyos na si Alice nang sabihin yun ng asawa sa harap ng kanyang anak. Hindi niya akalain sa ganitong paraan maibubunyag ang kanyang nakaraan. Ma, hindi naman po totoo yung sinabi ni Papa, di ba? Di ba? Ma, please, sagutin mo ako. Sorry, anak. Patawarin mo ako. Hindi totoo yan, Ma. Bawiin mo. Pilit na inaabot ni Alice ang anak. Ngunit umiiling lang si Justin habang umaatras palayo sa kanya. Umiiyak na rin ito at ipiniksi ang braso mula sa balak na paghawak niya. Hindi, Ma. Hindi! Dali-daling tumakbo palabas ng bahay si Justin habang umiiyak. Nag-alala naman dito si Alice. Justin, anak! Saan ka pupunta? Justin! Justin! Hindi akalain ni Justin na ganito ang matutuklasan niya tungkol sa kanyang pagkatao. Tila isang panaginip yon. Isang bangungot. Noon niya rin napagtanto na kaya pala malamig ang pakikitungo sa kanya ng kinikilalang ama na si Philip ay dahil hindi pala siya nito tunay na anak. Maalwan ang pamumuhay na kinamulatan ng 19 anyos na si Justin. Kaya naman kapag may problema siya, ay takbuhan niya ang mga barkadang may sinabi sa buhay. Sa hotel muna tumuloy si Justin. Nagpasa siyang hindi muna uuwi sa kanilang bahay dahil galit pa rin siya sa kanyang ina. Dahil sa paglilihim nito sa tunay niyang pagkatao. Kinagabihan ay pumunta siya sa isang bar kung saan naroon ang kanyang mga kaibigan. Ibinuhos niya na lamang sa alak ang init ng ulo. Maya-maya pa ay tumayo siya upang pumunta sa dance floor at naghanap ng babaeng matitipuhan. Hanggang sa may isang babaeng sumabay sa kanya sa pagsayaw. Nangaakit ang mga mata nitong ipinulupot ang mga braso sa kanyang batok. Agad na nag-init ang katawan niya nang magdikit ang kanilang mga katawan. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Justin. Niyaya niya ang 18 anyos na si Rhea palabas ng bar na yon at dinala sa hotel na kanyang tinutuluyan. Doon ay nagsalo sila sa isang mainit na tagpo. Nang matapos ang kanilang makamundong gawain, ay pareho silang basang-basa ng pawis. Pabagsak na humiga si Justin sa kama at humiga rin sa tabi niya ang babae. Umuna nito sa braso niya at isiniksik ang katawan sa kanya. Hindi ko akalaing ako nakauna sa'yo. Ganun na pa talaga kalandi ang tingin mo sa akin? Hindi naman. Yung galawan mo kasi parang kang liberated eh. Parang alam na mo na yung ginagawa mo. Kaya nga kita pinatulan eh. Kasi akala ko sanay ka na sa ganito. Akala ko may experience ka na. Ako palang palang nakaka-home run sa'yo. Grabe ka naman sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nang makita kita, na-attract agad ako sa'yo. Para kang magnet.
Saka curious rin kasi ako dahil sa mga barkada ko. Tinutukso kasi nila ako dahil yun nga, sa aming lahat, ako lang ang walang experience. Sus, gwapong-gwapo ko naman sa akin eh. Pero, Rhea, gusto ko, akin ka na talaga. Total, ako naman ang nakauna sa'yo eh. Tutuhanin na lang natin to. Nakakapagod din kasi makipag-fling. Yung ibang mga babae kasi, kahit na sinabi ko namang hanggang doon lang kami, naghahabol pa rin. Dahil sa pangyayaring yon, ay pinanindigan ni Justin ang nangyari sa kanila ni Rhea. Niligawan niya ito at hindi kalaunan ay naging kasintahan niya rin. Tuluyan na rin siyang umalis sa bahay nila at umupa sa isang apartment. Doon ay malaya nilang nagagawa ni Rhea ang mga makamundong gawain na uso ngayon sa mga kabataan. Babe, kailan mo ba kasi ako ipapakilala sa family mo? Gusto ko kasi maging legal na tayo sa relasyon natin. Ayokong nagtatago. Alam mo naman yun, di ba? Chill lang, babe. Darating din tayo dyan. Ano kasi, may conflict pa sa bahay eh. Pero maliit na problema lang naman yun. Kapag naayos na nila mama, promise, ipapakilala kita kagad sa kanila. Okay, sige. Sabi mo aasahan ko yan ah. Pero ano bang issue nyo sa bahay nyo? If you don't mind lang naman. Tungkol lang sa legal matters. Pero hayaan mo na, maayos rin yun. Kung hindi, wala na akong magagawa. Okay. Pero sana matanggap ako ng parents mo, no? Babe, kahit naman hindi ka nila tanggap wala pa rin silang magagawa. Mahal kita Saka, ako naman ang makikisama sa'yo, hindi sila. Kaya wala kang dapat na ipangamba. Talaga lang ah. Pero alam mo babe, miss ko na mga magulang ko. Kaya nga gusto ko nang ma-meet ang parents mo. Kasi, namimiss ko ang aruga ng mga magulang. Naku, wala kang aasahan sa kanila. Nakangusong nagkibit balikat na lang si Rhea. Saka yumakap kay Justin. Nang madama ni Justin ang pagdampi ng malambot na katawan ng nobya sa kanyang katawan, ay may nabuhay na naman sa kanya. Kaya naman muli ay nagsalo sila sa isang mainit na tagpo. Tuwing magkasama sila, ay natural na ang ganong gawain sa pagitan nila. Halos doon na nga rin tumira si Rhea sa apartment niya. Isang araw ay nagtaka si Justin nang may marinig na katok sa pinto ng kanyang apartment. Linggo kasi at kapag ganong araw ay hindi sila nagkikita ni Rhea. Umuwi kasi ito sa kanila tuwing Sabado at Linggo. Ngunit nagulat na lamang si Justin nang bumungad sa kanyang harapan ng inang si Alice. Isang malakas na sampal ang isinalubong sa kanya ng kanyang ina. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo ha, Justin? Bakit hindi ka na pumapasok? Nag-drop out ka na raw. Anak naman, huwag mo itapon ang kinabukasan mo. Bumalik ka na sa bahay, please, anak. Bakit? Dahil ba sa ginawa nyo, akala nyo hindi masisira ang kinabukasan ko? Ma, sirang-sira na ako. Hindi ko kilala ang sarili ko. Hindi ko alam ang pinagmulan ko. Ina kita pero hindi ko man lang nakilala ang tunay kong ama. Anak, patawarin mo ko. Pero hindi mo na kailangan pang malaman kung sinong ama mo. Iniwan niya ako habang ipinagbubuntis kita. Iniwan niya na tayo, Justin. Kaya bakit mo pa siya hahanapin? Kung ganon, hayaan nyo na rin lang ako. Umalis na po kayo ma, habang may kaunti pa akong respeto sa inyo. Wala nang nagawa pa si Alice nang sabihin yun ng anak. Alam niya kasing hindi niya mapipilit ang anak na bumalik sa kanilang bahay. Bagsak ang balikat na umuwi siya sa kanilang bahay. At doon ay naabutan niya si Philip. Ilang araw din kasi itong hindi umuuwi. Kaya nababahala na si Alice. San ka ba galing ha, Philip? Bakit hindi ka umuwi rito? Umamin ka nga sa akin. May ibang babae ka na bang inuuwian? Ano bang pinagsasabi mo, Alice? Saka ano bang pakialam mo, ha? Huwag ka umasta na parang may pagmamahal sa pagitan natin dalawa. Dahil pareho nating alam na pinakasal lang ako sa'yo dahil kailangan. Hindi dahil mahal natin ang isa't isa. Ang sakit mo naman magsalita, Philip. Sa tagal ng pagsasama natin,
Hindi mo pa rin pala ako nagawang mahalin. Hindi talaga, Alice. Ang mga magulang lang naman natin na may gusto nito, hindi ba? Hindi mo rin naman ginusto ito. Kaya huwag ka ng ipokrita. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, Philip. Kung masaya ka na sasaktan mo ko, sige. Hahayaan kita. Pero sana wag mo saktan ang anak ko dahil wala siyang kasalanan dito. Ewan! Bahala kayo sa buhay nyo! Narinig na lamang ni Alice ang pabagsak na pagsara ng pinto ng kwarto ni Philip. Nanlulumong napaupo na lamang siya sa sofa. Hindi niya akalaing ganito ang kahahantungan ng pagpayag niya na maikasal sa lalaking hindi niya naman talaga mahal. Ginawa lang naman kasi niya yun dahil yun ang nais ng kanyang mga magulang. Nang malaman kasi ng mga to na tinakbuhan siya ng dating nobyo nang malamang buntis siya, ay katakot-takot na sermon ang inabot niya. Muntikan pa nga siyang masaktan ng kanyang ama. Sakto naman nung mga panahong yon, ay kinailangan ng amigo ng kanyang ama ng pantubos sa lupang isinanla nito. At dahil nga malaking halaga yon, ay nagawa nitong manipulahin ng kaibigan upang mailigtas ang pangalang iniingatan ng kanyang pamilya mula sa kahihiyan. Nagawa ng kanyang ama na ipakasal siya sa anak ng kaibigan nito. Dahil sa desperado na mga magulang ni Philip, ay pumayag ang mga ito sa plano ng kanyang ama. Batid niya na ang pamilya nila ang dahilan ng hinanakit at galit ni Philip sa kanya. Pero aminin man niya o hindi, nahulog na rin ang loob niya sa lalaki di kalaunan. Ngunit pilit niya itong sinupil dahil alam niyang tanging pagkamuhi lang ang nararamdaman sa kanya ni Philip. Nang mga sumunod na araw ay hindi na naman umuwi si Philip. Kaya naman napagpasyahan ni Alice na muling bisitahin ang anak na si Justin. Ngunit isang hindi kaaya-ayang sitwasyon ang dinatnan niya ron. Si Justin ang nagbukas ng pinto. Walang pang itaas na damit at tanging boxer shorts lang ang suot. Saka naman lumabas sa banyo ang isang babae. Nakatapis lang ng tuwalya at halatang bagong ligo. Justin, sino ang babaeng yan? Ma? Girlfriend ko po, si Rhea. Hi po, tita. Girlfriend? Hindi mo naman sinabi sa akin na may nobya ka na. Kailan pa? Bago pa lang naman po kami, Ma. Bago pa lang? Pero pinapupunta mo na rito sa apartment mo? Babe, uuwi na muna siguro ako. Ha? Bakit naman, babe? Dito ka lang. Akong bahala. Ma naman, pwede bang huwag ka mag-iskandalo rito? Nakakaya sa mga kapitbahay. Eh kayo ng babae mo, hindi ba kayo nahihiya sa mga pinagagawa nyo? Mga bata pa kayo, pero ano tong ginagawa nyo? Tumalim ang titig ni Justin sa kanyang ina. Umigting ang panga niya at tuluyan ng kumulo ang dugo niya dahil sa mga sinabi ng kanyang ina. Talaga ba, Ma? Bakit? Hindi ba gawain mo rin to noon? Kaya ka nga nabuntis, di ba? Kaya ka rin pumayag na ipakasal kay Philip para iligtas ang sarili niyo sa kahihiyan. Kasi tinakbuhan kayo ng lecheng ama ko. Justin, wala ka na ba talaga respeto sa akin? Nanay mo ko! Kung gusto mong irespeto kita, Ma, kailangan mo rin kaming irespeto. May sarili akong desisyon ka, pwede ba? Hayaan mo na ako. Please naman anak, umuwi ka na sa atin. Sige na. No, Ma. Hindi ako uuwi sa atin. Hindi na. Kaya pwede ba? Umalis na kayo rito. Tumulo ang luha sa mga mata ni Alice dahil sa pagpapalaya sa kanya ng anak. Nang makalabas siya, ay niyakap naman ni Justin si Rhea. Babe, mukhang hindi ako tanggap ng mama mo. Paano na yan? Huwag kang mag-alala. Wala pa rin naman siya magagawa eh. Saka matanda na ako. May sarili na akong desisyon. Kaya nga nag-decide na akong bumukod eh. Para hindi niya na panghimasukan ang mga desisyon ko sa buhay ko. Pero babe, mama mo pa rin siya. Bakit? Nagpakaina ba siya sa akin? Eh halos puro trabaho na nga lang ang inaatupag dun eh. Sino yung Philip, babe? Stepfather mo? Oo eh. Walang kwenta kong stepfather. Pareho lang sila ni Mama. Ewan ko nga ba kung bakit hindi sila nagkapalagayan ng loob. Sa tagal ng pagsasama nila,
Hindi talaga sila tinubo ng pagmamahal para sa isa't isa. Magkaiba nga sila ng kwarto eh. Ganon? Bakit parang nag-i-stay pa rin sila sa iisang bahay? Para saan? Ewan ko nga sa dalawang yun. Ang gulo ng lahi. Hayaan na nga lang natin. Wala naman akong pakialam sa kanila eh. Buhay nila yon, kaya bahala sila. Oh, magbihis ka na. Maliligo lang ako. Sa labas na lang tayo kumain. Okay, babe. Samantala, maagang uuwi ng bahay si Philip. Balisa siyang nag-drive. Kahit kasi sa opisina niya, ay nagsisimula na siyang makaramdam ng kakaiba. Para bang laging may bumubulong sa kanya, kahit wala naman siyang ibang kasama. Madalas din siyang hindi pinapatulog ng mga bangungot niya gabi-gabi. Nang makarating sa kanilang bahay, ay napansin niyang parang may nakatayo sa balkonahe ng kanyang kwarto. Madilim sa parting yon, kaya hindi niya masyadong maaninag. Pero sigurado siyang isa yung babae base sa figura nito. Agad na gumapang ang kaba sa dibdib niya. Kinusot niya ang mga mata. At nang muling tumingin sa balkonahe, wala nang babae. Baka dahil lang sa pagod kaya kung ano-ano na lang nakikita ko. Mahina pang sinampal-sampal ni Philip ang magkabilang pisngi bago bumusina. Kaagad namang lumabas ang katulong at pinagbuksan siya ng gate. Pagpasok niya pa lang sa bahay, ay nabungaran niya na kaagad si Alice. Nakaupo sa sofa sa sala, habang may hawak na kupita ng wine. Hindi ka na naman umuwi kagabi. Kung gusto mo nang umalis dito sa bahay, sige. Umalis ka. Siguruhin mo huwag ka nang babalik. Bakit? Nakahanap ka na ba ng lalaking pakikisamahan kaya tinataboy mo na ako? Good for you. Bakit? Ayaw mo nun? Malaya ka nang gawin ang gusto mong gawin. Kung akala mo ganun mo ko kadaling mapapalis dito, nagkakamali ka. Sa loob ng ilang taong nasadlak ako rito, hindi ko nagawang bumuo ng sarili kong pamilya nang naayon sa gusto ko. Tapos paalisin mo ko ng ganun-ganun lang? Nagkakamali ka, Alice. Dalhin mong lalaki mo rito kung gusto mo. Pero hindi ako aalis sa pamamahay na ito. Kung mamamatay akong hindi masaya, dapat ikaw rin. Ginusto mo to, hindi ba? Pwes, magtiis ka. Matatalim na tingin ang ipinukol ni Philip kay Alice bago niya ito iniwan para tumungo sa kanyang kwarto. Dahil sa pagod, ay hindi na siya nag-abala pang magbihis. Naghubad na lang ng sapatos saka sumampa sa kama. Ilang sandali lang, ay iginupo na nga siya ng antok. Ngunit isang bangungot ang biglang dumalaw sa kanya. Nagsimula siyang pagpawisan ng butil-butil. At nanlalamig ang buo niyang katawan dahil sa takot. Pabaling-baling ang ulo niya sa kaliwat kanan, habang pilit niyang hinahabol ang kanyang hininga. Wag! Maawa ka! Patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka. Hindi! Wag! 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 Nang maulinigan ni Alice ang mga sigaw na galing sa kwarto ni Philip, ay agad siyang napatakbo papunta ron. Ngunit nang subukan niyang buksan ang seradura ng pinto, ay nakalak yun mula sa loob. Kaya naman kinantok niya na lamang yun. Philip! Philip, ano nangyayari? Philip! Ngunit walang sagot mula sa lalaki. Patuloy lamang ito sa pagsigaw ng pagmamakaawa. Aligagang tinungo ni Alice ang sariling kwarto upang hanapin ang master key ng kwarto ni Philip. Nang makita ito, ay dali-dali siyang bumalik roon para buksan ang pinto. Ngunit nagimbal siya sa kanyang nakita. Nakadukwang si Philip sa gilid ng kama at sumusuka ng kung ano. Nang lapitan niya ito, ay doon siya mas lalong nahintakutan nang makita ang maliliit na mga uod na gumagapang sa sahig. Philip! Ano nangyayari sa'yo? Anong kinain mo? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ko alam. Nanaginip lang ako ng masama kanina tapos
Tapos yan na. Kailangan na natin pumunta sa ospital, Philip. Hindi na normal yung nangyayari sa'yo. Ayoko, Alice. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Pero Philip, Pwede ba, Alice? Huwag kang umastang may pakialam ka sa akin. Itigil mo na yung pagpapakita ng tao mo dahil hindi bagay sa'yo. Tila punyal na tumarak sa dibdib ni Alice ang mga salitang binitiwan ni Philip. Nais lang naman niyang tumulong. Pero iba ang pakahulugan nito sa ginagawa niya. Kaya naman hindi na lang siya kumontra pa nang makita niyang bumalik na sa pagkakahiga ang asawa at tumalikod pa sa gawin niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang nilisan ang kwartong yun at pumasok sa sariling kwarto. Dahil sa alak na ininom kanina, ay mabilis naman siyang naigupo ng antok. Kinabukasan ay isang malakas na sigaw ang nagpabalikwas kay Alice. Galing ulit yun sa katabing kwarto. Sa kwarto ni Philip. Kahit pa kagigising at bahagyang magulo ang buhok, ay dali-daling tinungo ni Alice ang kwarto ng asawa. Niwala pa nga siyang suot na sapin sa paa. Ngunit hindi niya yun inalintana. Pagbukas niya ng pinto, ay muling tumambad sa kanya ang kaawa-awang sitwasyon ng asawa. Nakadukwang muli ito sa gilid ng kama at nagsusuka. Malayo pa lang ay nakita niyang gumagalaw ang mga bagay na yun sa sahig. At nang lapitan niya, ay ganun na lamang ang kanyang pagkabigla. Philip, Diyos ko, mga linta! Philip, ano ba kasi nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang laman ng sikmura mo? Alice, hindi ko na kaya. Ang sakit ng tiyan ko. Pakiusap, tumawag ka ng ambulansya. Lupay-pay ang katawang bumalik sa pagkakahiga si Philip. Subalit muli siya napadukwang sa gilid ng kama nang muli na naman siyang sumuka. Tila itim na lupa yun na may mga bulate. Nandidiri at nahihintakutang bumalik si Alice sa kanyang kwarto para kunin ang cellphone at humingi ng tulong. Ilang minuto pa ang lumipas bago dumating ang isang ambulansya. Mabilis inakay ng mga hospital personnel si Philip palabas ng bahay. Habang si Alice naman ay mabilis na nag-asikaso ng sarili at nagbihis. Sumunod siya sa ambulansya gamit ang sariling sasakyan. Kahit pa kasi wala talagang ugnayan ng dalawa, ay naaawa pa rin siya rito. Isinailalim si Philip sa ilang mga laboratory test. Ngunit laking pagtataka niya nang walang mabasang findings sa mga doktor hinggil sa karamdaman nito. Maging ang mga doktor ay nagtataka rin kung bakit naging ganun ang resulta ng pag-e-examine nila kay Philip. Nanlulumong na paupo si Alice sa upuang katabi ng higaan ni Philip. Kasalukuyang natutulog ng payapa ang lalaki. Pansin niya ang paghumpak ng mga pisngi nito. Kapansin-pansin rin ang pangingitim ng ilalim ng mga mata nito. Natila ba ilang gabi nang walang tulog. Doon niya lang mas lalong natitigan ang sitwasyon ni Philip. Nangangayayat nga ito. Hindi niya lang napansin dahil sa suot nitong damit pang opisina. At mas lalong wala naman siyang pakialam noon sa kung ano ang itsura nito. Pero alam niyang malaki ang naging pagbabago ng pisikal na anyo ng asawa. Isa pa, hindi naman palaging umuuwi si Philip. Kaya talagang hindi niya napansin ang mga pagbabagong yon. Nilukob ng awa ang puso niya para sa asawa. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nangyayari rito at kung bakit ganun ang laman ng sikmura nito. Habang namomroblema si Alice sa kalagayan ng asawa, ay naghahanap naman ng trabaho ang anak niyang si Justin. Malapit na kasing maubos ang ipon niya. At nahihiya naman siyang humingi ng tulong sa kanyang ina. Bumukod na siya at kailangan na niyang panindigan yon. Mukhang problemado ka, babe ah. Anong nangyari? Parang sasayad na kasi yung nguso mo sa mesa. Tapos tong kape mo, tignan mo. Lumalamig na oh. Paano kasi? Ang hirap maghanap ng trabaho.
Laging requirement na dapat college graduate o di kaya may national certificate galing sa TESDA. Kapag wala ka naman ngayon, dapat at least 6 months experience naman sa trabaho. Alam nga namang sumabak ako sa construction. Hindi yun kaya ng katawan ko. Nasanay ka kasi sa pamumuhay na meron ka dati. Yung nasusunod ang gusto mo at nabibili yung mga luho mo nang walang kahirap-hirap. Hindi ko naman hiniling na maisilang ng ganun eh. Pero mas lalong hindi ko hihilingin na maging mahirap, no? Huwag kang mag-alala, babe. Pasasaan ba't makakakita ka rin ng trabaho? Tara, ice cream? Libre ko. Ikaw talaga, babe. Kaya love na love kita eh. Hindi ko hihindihan yan, siyempre. Libre mo eh. Pumunta nga silang dalawa sa isang convenience store na malapit lang sa apartment nila. Sakto namang may nadaanan silang isang restaurant na kabubukas lang. Babe, tingnan mo oh. Ang daming tao sa restaurant na yun. Oo nga no. Hindi ko alam na may tinayo pala rito bagong restaurant. Kain tayo dyan kapag nakahanap na ako ng trabaho. Ano ka ba, babe? Hindi na kailangan. Pero tignan mo, parang hiring pa yata sila ng mga waiter eh. Agad nilang nilapitan ng restaurant. At doon ay nakita nilang may nakapaskil sa glass wall nito. Babe, tingnan mo. Naghahanap nga sila ng dagdag na waiter. Balikan mo kaya bukas. Baka this time, matanggap ka na. Malay natin, di ba? Oo nga. O siya, tara na sa convenience store. Baka mamaya makalimutan mo pang ililibre mo ko ng ice cream eh. Kinabukasan ay nag-apply nga si Justin sa nadaanan nilang restaurant kagabi. At swerte naman natanggap siya ron. Hindi niya inaasahang tiyuhin pala ng kabarkada niyang si Benji ang may-ari ng restaurant. Nalaman na lamang niya yon nang bumisita ron ng barkada nung araw ding yon. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ron ni Justin. At nang sumweldo nga siya, ay dinala niya sa restaurant na yun si Rhea, tulad ng ipinangako niya. Kaya naman tuwang-tuwa ang dalaga. Ngunit tila naagaw ng kung sino ang pansin ng dalaga. At agad na umasim ang ekspresyon ng mukha nito. Bakit babe? Pangit ba ang lasa? Papapalitan ko kung gusto mo. Hindi, babe. Masarap to. Kaso nga lang, ang sarap tusukin ng mata ng iba dyan. Ha? Yung babae, ayun oh. Workmate mo siya, di ba? Panay tingin dito eh. Nakakairita na. Si Fiona. Huwag ka na magalit. Pagsasabihan ko lang mamaya. Ano? Uwi na lang tayo? Parang wala ka na kasi sa mood eh. Ipabalot na lang natin ang mga to kasi sayang eh. Sa bahay lang natin kainin. Ay, mabuti pa nga. Nakakawalang gana kasi yung babaeng yun eh. Nang mga sumunod na araw, ay panay ang overtime ni Justin dahil nagkasakit ang isa nilang katrabaho. Kaya naman naisip niya na saluhin na lang ang shift nito sa restaurant. Pabor naman yun sa kanya dahil kailangan niya makaipon. Para na kasi sa kanilang dalawa ni Rhea ang kinikita niya. Saka tinutulungan niya rin ang dalaga sa pag-aaral nito. Nang mag-break time siya, ay agad niyang tinawagan ng nobya. Alam niya kasing mag-aalala ito kapag hindi siya nakauwi agad. Hello babe? Saan ka uwi ngayon? Sa apartment mo. Bakit, babe? Kasi overtime ako ngayon eh. Nung nakaraang araw pa. Nagkasakit kasi yung isang katrabaho ko. Kaya sinabi ko kay boss na ako na lang magjo-duty sa shift niya. Buti nga pumayag si boss eh. Ganun ba? Pero mag-iingat ka dyan ha. Baka kasi ma-overfatigue ka na niyan sa sobrang workaholic mo. Huwag ka mag-alala babe. Para sa atin din naman to eh. O paano? Mag-iingat ka rin ha. Yung pinto siguraduhin mo nakalak bago ka matulog. Sige, bababa ka na to. I love you. Yes, sir. Hindi alam ni Justin na mga sandaling yon ay nakikinig pala si Fiona sa usapan nila ng kanyang nobya. Lingid sa kanyang kaalaman ay may iba pala tong binabalak sa kanya. Tila lantang gulay na umuwi si Justin nang sumapit ang madaling araw. 3:00 na kasi na madaling araw siya nakauwi. Marami kasi talagang customers ang dumaragsa sa restaurant kapag gabi. Dahil karamihan sa mga nagtatrabaho sa area na yon ay mga panggabi ang shift. Hindi na nga siya nakapagbihis pa ng damit.
at naghubad na lang ng sapatos bago sumampas sa kama. Mahimbing na natutulog si Rhea ng mga sandaling yun. Kaya naman napayakap na lang siya sa nobya hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Kinabukasan ay nagising na lamang si Justin na wala na sa tabi si Rhea. Hindi na muna sana siya babangon dahil sadyang inaantok pa siya gawa ng sobrang pagod sa trabaho. Ngunit napasalubong na lang ang kanyang mga kilay nang marinig ang ringtone ng kanyang cellphone. May tumatawag. Papikit-pikit niyang inabot ang cellphone mula sa bedside table at naniningkit ang mga matang tinignan ng caller ID. Ang mama niya palang tumatawag. Pinatay niya yun saka ibabalik na sana ang cellphone nang tumunog na naman ulit ito. Kaya naman inis niyang sinagot ang tawag. Ano ba ma? Ang aga-aga nang bubulabog ka. Ano naman ba yun, ha? Gusto pang matulog eh. Pagod pa ako sa trabaho. Sana naman patulugin mo muna ako. Anak, sandali naman. Kailangan kita ngayon dito sa bahay. Wala kasi akong kasama. Anong walang kasama? Bakit? Hindi ka na ba inuuwi niya magaling mong asawa? Nasa ospital kasi ang papa mo, anak. Eh ano naman ngayon kung nasa ospital siya? As if naman may pakialam ako. Saka, wala rin naman siyang pakialam sa akin, di ba? Kaya quits na lang kami. Saka, hindi ko nga siya papa, hindi ba? Wala akong ama. Ako may kailangan sa'yo, anak. Pagbigyan mo naman ako. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Kung makikita mo lang sana ang sitwasyon ng papa mo. Hindi ko nga po siya papa, ma. Ang kulit niyo naman eh. Inis niyang binabaan ng tawag ang kanyang ina. Kahit parinig na rinig niya ang garalgal na tinig nito at pag-iyak mula sa kabilang linya, ay pinatigas niya ang kanyang puso. Galit pa rin siya sa mga ito. Kaya naman ayaw niya makinig sa mga sinasabi ng kanyang ina. Dahil sa nangyari, ay nawala na ang kanyang antok. Doon ay nadatnan niya si Rhea na nagluluto sa may kusina. Good morning, babe. Ang aga mo namang nagising. Ay, may epal kasing sumira sa tulog ko eh. Pero hayaan mo na nga. Magkakape na lang ako. Kumain ka na rin. Ito oh, pinagluto na kita. Pero hindi na kita masasabayang kumain ha. Kailangan ko nang umalis eh. Sige, okay lang. Ingat ka ha. Thanks, babe. Hinalikan pa siya ng nobya sa labi bago tuluyang umalis. Doon naman ay nakadukdok siya sa lamesa dahil talagang inaantok pa siya. Inubos niya na lang ang tinimplang kape saka tumungo sa banyo upang maghilamos at mag-toothbrush. 3 oras pa kasi bago ang duty niya, kaya magpapaantok na lang sana siya habang nanonood ng movie sa TV. Ngunit hindi pa man niya nakakalahati ang pinanonood, ay may narinig naman siyang katok mula sa pinto. Nangunot ang kanyang noo sapagkat wala naman siyang inaasahang bisita. Imposible naman si Rhea yun dahil mamayang hapon pa ang uwi ng nobya. Kabisado niya na kasi ang schedule nito, kaya alam niya. Tinatamad na lamang niyang tinungo ang pinto, saka pinagbuksan kung sino mang nasa labas. Laking gulat niya naman nang makita kung sino ang kanyang bisita. Si Fiona yun. Magsasalita pa sana siya ngunit walang ano-ano ay biglang pumasok ang babae. Saka siya kinabig at sinunggaban ng halik. Hindi na siya nakahuma pa at tila natuod na sa kinatatayuan. Hindi na nga rin siya nakapagpigil pa at tuluyan na nagpatianod sa init na nagsisimulang numukob sa kanyang katawan. Sa puntong yon, hindi naman inaasahan ni Justin na mas maaga palang makakauwi si Rhea sa kanyang apartment. Nahuli sila nito. Kaya naman ay natigilan na lamang si Justin at biglang napahiwalay ang labi sa pagkakahalik kay Fiona. Ang sumunod na nangyari na tagpuan na lamang niyang sabu-sabunot ni Rhea sa buhok si Fiona. Walang hiya kang babae ka! Sabi ko na nga ba't higad kay hayop ka? Ikaw pa talagang may lakas na loob na pumunta rito para matikman ang boyfriend ko! Ang lakas ng apog mo! Babe, teka lang. Bitiwan mo si Fiona. Huwag kang makialam dito, Justin! Isa ka pa eh!
Mamaya tayo magtutuos pagkatapos ko sa bruhang to! Rian naman, bata yan eh. Punyeta! Wala akong pakialam kung bata to! Kailangan niyang maturuan ng leksyon dahil makati siya! Hoy! Ikaw na babae ka! Naririnig mo ako? Kung nangangati ang katawan mo, ipakamot mo sa cactus! Huwag sa boyfriend ko, malandi ka! Nahirapan si Justin na pigilan si Rhea sa pananakit kay Fiona. Sampal, sabunot, suntok, kahit ano'y ginagawa ni Rhea sa dalaga. Habang nakakubabaw pa rito, nakikita niya rin kung paano malagas ang ilang hibla ng buhok ni Fiona dahil sa tindi ng pananabunot ng kanyang nobya sa babae. Nang hindi na niya talaga maawat ang girlfriend, ay tumawag na siya ng security. Dalawa silang umawat sa nobya kaya naman nakatakbo pa alis si Fiona. Kahit nakatakas at nakaalis na si Fiona sa kanilang apartment, ay tuloy pa rin ang pagsisigaw ni Rhea. Babe, akala ko ba nasa school ka? Bakit bigla kang umuwi? Umuwi ako kasi may nakalimutan ako. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala ang madaratnan ko rito. Mabuti na lang pala at nakalimutan ko yung folder ko. Kung hindi, hindi ko pa malalaman na pinagtataksilan mo na pala ako. Babe naman, walang ganun. Hindi kita pinagtataksilan. Nung hindi, kitang-kita ko ngang naglalaplapan kayo. Walang iya, dyan pa talaga sa may pintuan ha, Justin? Hindi niyo man lang nagawang pumasok? Proud na proud ba kayo at talagang ibinabalandra niyo ang ginagawa niyong kataksilan? Ang kapal naman ng mukha niyo! Babe! Hindi ko akalaing gagawin mo to sa akin, Justin. Paano mo to nagagawa, ha? Alam mo, naaatim na saktan ako. Samantalang wala naman akong ginawa kundi mahalin ka. Nagsimula nang umiyak si Rhea sa harapan ni Justin. Kaya naman napayakap na lamang si Justin sa kanya. Patawarin mo ako, babe. Sorry, dahil nagpadala ako sa babaeng yun. Hindi ko naman ginusto yun eh. Nagulat na lang ako dahil bigla niya akong hinalikan pagbukas ko ng pinto. Hindi ginusto? Nagulat? Huwag mo akong daanin sa mga salita mong yan. Ganyan naman kayo eh. Hindi kayo marunong makontento. Babe naman, patawarin mo na ako. Pakiusap naman oh. Sige na, babe. Ngunit biglang tumayo si Rhea at kumawala mula sa yakap ni Justin. Marahas na pinahid ng babae ang mga luhang rumaragasa sa mga pisngi nito. Nakaluhod si Justin na niyakap ang mga binti ng nobya. Ngunit pilit itong kumakawala mula sa kanya. Ito ang unang beses na nalaman kong kaya mong gawin sa akin to, Justin. Hindi ko alam kung ito ba ang unang pagtataksil mo sa akin. Rhea naman, pinagdududahan mo ba akong nambababae? Bakit? Hindi ba? Nagawa mo nga to, di ba? Paano naman ako makakasiguro hindi mo to ginagawa dati? Babe, hindi kita niloloko, promise. Wala akong ginagawang masama, maniwala ka. Hindi ko alam, Justin. Hindi ko na alam. Hindi ko alam kung kaya pa kitang paniwalaan. Alam mo namang mag-isa na lang ako sa buhay, di ba? Kaya mahirap na sa akin na magtiwala pa sa'yo. Dahil sinira mo na ang tiwala ko, Justin. Siguro, mas mabuti pang mag-call off na muna tayo. Kailangan ko muna mag-isip-isip. Napako na lamang ang tingin ni Justin sa pintuang nilabasan ng kanyang nobya. Hindi siya makapaniwalang mangyayari to sa kanya. Pinilit niyang gawin ng tama. Pero ayun, at nagapi pa rin siya ng tukso. Huli na para magsisi siya dahil iniwan na siya ni Rhea. At hindi niya alam kung babalikan pa siya nito. Wala mang ganay, pinilit pa rin niyang mag-asikaso upang pumasok na sa trabaho. Na-late pa nga siya ng 20 minutes. Mabuti na lamang at hindi siya pinagalitan ng kanyang amo. Sa halip ay tinapik na lamang ng boss niya ang kanyang balikat. Mabuti na lamang din at day off ni Fiona, kaya hindi sila nagkita sa restaurant. Baka kasi hindi niya matansya ang babae at masinghalan niya dahil sa ginawa nitong panggugulo sa kanila ng girlfriend niya. Pagkatapos ng duty nila, ay nagkayayaan na naman ang kanyang mga katrabaho na uminom. Palibasa kasi closing ang shift ng mga to, kaya malalakas ang loob na magpakalasing. Hindi sana siya sasama. Ngunit naisip niya baka magmukmuk lang siya sa apartment pag uwi.
Kaya naman minabuti na lang niyang sumama sa kanila. Pero ang hindi niya inaasahan ay nang sumunod si Fiona sa bar kung saan sila umiinom. Para makaiwas ay nagpaalam siyang uuna na pero pinigilan siya ng mga kasama. Bumuntong hininga na lamang siya bago muling lagyan ng alak ang kanyang shot glass. Mabilis niya itong nilagok at agad naman siyang napapikit ng gumuhit ang init sa kanyang lalamunan. Hanggang sa kanyang sikmura, tinawanan pa nga siya ng isang katrabaho at sinabing maghinay-hinay dahil mahaba pa ang gabi at hindi naman siya mauubusan ng alak. Naparami nga ang kanyang inom ng gabing yun. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa samyo ng pabango na sobrang pamilyar sa kanya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at nakita niya ang figura ng isang babae na nagbibihis sa harap ng kabinet. Mabigat man ang pakiramdam, ay pinilit niyang tumayo. Ngunit nasapon niya na lamang ang ulo nang pumintig ito. Lecheng hangover naman to. Sakit. Sakit talaga, sakit. Sino bang nagsabing mag-inom ka? Babe? Babe, nandito ka na. Ay hindi, picture ko lang to. Ang sakit kasi talaga ng ulo ko eh. Huwag kang umarte dyan. Ginusto mo yan eh, di ba? E di magtiis ka. Babe naman eh. Timpla mo ko ng iced coffee please. Please babe. Kung ako sa'yo, bumangon ka na dyan at maligo. Lagyan mo ng yelo yung panliligo mo para mawala yung pamimintig ng ulo mo. Iced coffee muna. Kagigising ko pa lang eh. Sige, basta lumabas ka. Sa kusina ko ibibigay ang iced coffee mo. Parang bata namang tumayo si Justin at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang sakit ng ulo niya dahil sa presensya ng kanyang nobya. Nakaupo na siya sa harap ng mesa nang lumabas mula sa kwarto si Rhea at nakabihis na ng school uniform nito. Ipinagtimpla siya nito ng kaping hinihingi niya at ipinagluto ng almusal. Pasalamat ka, wala akong dalang kahit ano pag-alis ko kahapon. Kung nadala ko lang ang mga gamit ko, hindi na ako babalik dito. Sus! Love mo lang talaga ako kaya mo ako binalikan. Aminin mo na. Aminin mo. Uy, ngingiti na yan. Idinaan na lang sa biro ni Justin ang problema nilang dalawa ng kanyang nobya. Wala naman nagawa si Rhea at napangiti na lamang sa panunukso niya. Pasalamat ka, mas matindi pa rin ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa galit ko. Basta ito lang ang tatandaan mo, Justine. Huwag ko lang malaman-laman na may ginagawa ka na namang kabalbalan kasama ng babaeng yun. Kakalbuhin ko talaga kayong dalawa. Trust me, babe. Iiwasan ko na talaga si Fiona. At huwag mo na ngang mabanggit-banggit ang pangalan niya kapag magkasama tayo. Naaalibadbaran ako eh. Yes, ma'am. Malawak ang ngiti na pumasok sa trabaho si Justin ng araw na yun. Pati mga katrabaho niya ay napansin rin ang kakaibang sigla at saya niya. Ikinuwento naman niya sa mga ito na nagkaayos na sila ng girlfriend niyang si Rhea. Nakita niya pang napalingon sa gawin nila si Fiona at may kakaibang ngisi na iginawad sa kanya. Hindi niya na lamang yun pinansin pa dahil ang importante sa kanya ay naayos na nila ni Rhea ang gusot sa pagitan nila. Minsan isang hapon ay isang tawag na naman na natanggap ni Justin mula sa kanyang ina. Nasa mall sila ng kanyang nobyang si Rhea. Dahil day off niya at gusto niyang sulitin ang oras na kasama ito. Dahil panay nga ang overtime niya. Uy babe, kanina pa nagre-ring yung cellphone mo. Sino ba yan? Hayaan mo na, babe. Gusto ko mag-focus sa'yo. Kaya mo na lang pansinin yan. Sagutin mo na at baka emergency. Hayaan mo na nga lang, babe. Bakit? Natatakot ka bang malaman ko kung sino yung nangungulit sa'yo, ha? Baka babae mo na naman yan kaya ayaw mong sagutin sa harapan ko. Ay, oo na. Ito na. Sasagutin na. Dinukot niya mula sa bulsa ang cellphone at agad na iniharap kay Rhea ang screen para makita ng babae kung sino nga bang tumatawag sa kanya. Oh, ayan ah. Kitang-kita mo naman siguro na si mama lang yung tumatawag.
Eh di sagutin mo. Baka nga kasi emergency. Wala akong pakialam. Wala ka nga ba talagang pakialam? O baka naman hindi talaga yan ang mama mo at pinangalanan mo lang na mama pero ang totoo, iisa yan sa mga babae mo. Babe naman eh. Kung makapagsalita ka naman sa akin ng ganyan, parang may mga babae talaga ako. Saka, hinaan mo nga yung boses mo. Nasa mall kaya tayo. Sinagot na lamang ni Justin ang tawag ng ina kahit na ayaw niya. Dahil mas lalong ayaw niya maghinala sa kanyang nobya. Mataman naman nakatitig sa kanyang nobya habang sinasagot ang tawag. Oh, ano naman bang kailangan mo, ma? May date kami ni Rhea ngayon, kaya pwede ba? Anak, pwede mo ba akong puntahan dito sa ospital? Kailangan ko lang talaga ng makakasama ngayon. Kung magpapasama ka sa pagbabantay dyan sa magaling mong asawa, wag na lang. Hindi naman kami magkaano-ano niyan eh. Anak, wala nang papa mo. Ha? Anong wala na, ma? Patay na siya. Hindi na niya kinaya ang pagpapahirap sa kanya ng sakit niya. Saglit na natigilan si Justin sa kanyang narinig. Muntikan pa nga niya mabagsak sa sahigang hawak na cellphone. Kung hindi lang yun maagap na nasalo ni Rhea. Babe, bakit ganyan ang itsura mo? Ano ba ang pinag-usapan niyo ng mama mo? Si Papa? Patay na raw si Papa? Si Philip? Oo, babe. Hindi ko akalaing ganito kabilis na mawawala ang buhay niya. Bakit? Ano bang sakit ng papa mo? Hindi ko alam eh. Hindi ko inalam dahil wala naman sana akong pakialam. Pero hindi ko inaasahang malala na pala yung lagay niya. Ganyan talaga ang buhay, Justine. Hindi natin alam kung kailan may mawawala sa atin. Kaya nga dapat nasulitin habang nasa atin pa, di ba? Tama ka, babe. Pwede mo ba akong samahan sa ospital? Kailangan kong puntahan si mama eh. Sure, babe. Okay lang. Tara! Nang malaman ni Justin kung nasang ospital ang kanyang ina, ay agad siyang pumunta roon kasama si Rhea. Agad naman siyang sinalubong ng yakap ng kanyang ina nang makita siya nito. Umiyak ito sa kanyang mga bisig at hinayaan na lamang niya ang ina na ilabas ang kalungkutan sa pagpanaw ng asawa. Akala ko ba hindi mo minahal si Papa, ma? Bakit ka nasasaktan ng ganyan? Anak, kahit hindi naman naging maganda ang pagsasama namin ni Philip, asawa ko pa rin siya. Kahit pa sinabing kasal lang kami sa papel, nasanay na ako sa presensya niya. Ngayong wala na ang papa mo. Wala na ako makakasama sa bahay. Pwede bang bumalik ka na ron, anak? Paano po si Rhea, ma? Saka may trabaho po ako. Mas malapit po ang apartment ko sa restaurant na pinagtatrabahuan ko. May sasakyan naman, anak. Pwedeng-pwede mo yung gamitin. Teka, ma. Ano po bang kinamatay ni Papa? Ganun ba talaga kalala ang sakit niya? Hindi matukoy ng mga doktor kung ano talagang sakit niya, anak. Sumusuka siya ng mga insekto na may kasamang burak. Nananaginip rin siya ng gising. Minsan nagsisigaw na lang siya dahil may nakikita siyang hindi ko naman nakikita. Ano naman kaya yun, ma? Tsaka, parang imposible naman yun. Saan ang galing yung mga insektong sinusuka niya? Hindi naman kaya ng mga insekto mabuhay sa tiyan natin eh. Yun nga rin ang ipinagtataka ko eh. Pero may nakapagsabi sa akin na sana ipinatingin ko nilang si Philip sa isang albularyo. Ang kaso ayaw ng papa mo. Hindi ko naman siya mapilit. Hanggang sa dumating na nga ang araw na to. Hinagod na lamang ni Justin ang likod ng ina nang magsimula na naman tong umiyak. Ramdam niya ang sakit at hinagpis ng ina. Lalo pat ito ang nakasama ng kanyang kinagisnang ama habang naghihirap ito. Sinamahan niya ang ina sa pagproseso ng libing ni Philip. Kahit ang mga magulang nito ay hindi makapaniwalang hanggang doon na lang ang buhay ng kanilang anak. Hindi matanggap ng dalawang matanda na nauna pang mamatay ang kanilang uniko iho kesa sa kanila. Maging ang kanyang lolo at lola ay naaawa sa kanyang ina dahil maaga itong nabiyuda.
Ngunit talaga namang wala makakapagsabi ng buhay ng isang tao. Itinatak na lang niya sa isip niya na lahat sila ay darating din sa puntong yon. Nang matapos ng libing, ay umuwi muna si Justin sa kanilang bahay para samahan ng ina. Alam niyang nagluluksa pa ito sa pagkamatay ni Philip. Pinayagan naman siya ni Rhea at ito na munang tumao sa kanilang apartment. Isang linggo rin si Justin sa bahay niyon at minsan ay sinasama niya si Rhea para naman may kausap din ng kanyang ina. Tanggap na kasi ni Alice si Rhea dahil batid ditong wala naman itong magagawa kung paghihiwalayin pa silang dalawa ng nobya. O anak, papasok ka na ba sa trabaho? Opo, Ma. O ito, dalhin mo to para sa lunch mo mamaya. Ma naman eh. Restaurant po yung pinagtatrabuhan ko. Maraming pagkain dun. Kaya hindi mo na ako kailang pabaunan. Para naman akong bata na papasok sa school eh. Oo nga pala, namiss lang talaga kita anak. Sayang naman tong mga niluto ko. Paborito mo pa naman ito. Ay, si Mama talaga oh. Kinukonsensya pa ako eh. O sige, akin na po yan. Dadaling ko na lang. Sayang nga naman yan. Kitang-kita ni Justin ang tuwa sa mukha ng ina nang ibigay nito sa kanyang paper bag na may lamang baunan. Kaya naman napangiti na lang din siya. Sa ganitong paraan man lang ay magawa niyang pasayahin ang ina. Isang gabi ay nagyaya na naman ang mga katrabaho ni Justin na mag-inuman sa isang bagong bukas na bar. Katulad ng dati, sumama na naman si Fiona. Siya na lang ang umiiwas sa dalaga. Kahit pa ilang beses itong nagbalak na lumapit sa kanya. Nang makaramdam ng tawag ng kalikasan, ay nagpaalam siya sa mga katrabaho na magbabanyo lang sandali. Hindi niya inaasang sa paglabas niya sa men's room ay naroon si Fiona at nakaabang sa kanya. Hindi na sana niya ito papansinin, ngunit bigla siya nitong hinawakan sa braso. Paglingon niya ay sinalubong siya ng halik ng dalaga. Ilang segundo rin ang tinagal nun bago siya nahimasmasan. At hindi sinasadyang naitulak ang dalaga. Tumiim ang kanyang mga bagang at pinukulan nito ng matalim na titig bago iniwan. Nagpaalam na lamang siya sa mga katrabahong mauuna ng umuwi dahil wala na siya sa mood. Lingid sa kanyang kaalaman ay isang matinding problema ang kanyang kakaharapin sa pag-uwi niya. Saan ka galing anak? Kanina pa ang out mo, diba? Sorry Ma, nagkayayaan yung mga katrabaho kong uminom eh. Pero konti lang naman yung ininom ko. Nauna na nga ako sa kanilang umuwi eh. Teka, bakit ganyan ang itsura nyo? Si Rhea kasi, dumating siya kanina rito na umiiyak. Nag-away ba kayo? Putya, nakalimutan ko magpaalam sa kanyang hindi ako didiretso ng uwi. Nasaan siya Ma? Umuwi ba sa apartment? Ewan, wala siyang sinabi sa akin. Hinanap ka lang niya rito tapos umalis na kaagad nang sinabi kong hindi ka pa nakakauwi. Ang mabuti pa, tumuloy ka na muna sa apartment ninyo ngayong gabi. Kausapin mo si Rhea para malaman mo kung may problema ba siya. Tumalima naman si Justin sa kanyang ina. Dala ang sasakyan ay agad niyang binaybay ang daan papunta sa inuupahang apartment. Nang makarating, ay agad siyang kumatok ngunit walang sumasagot. Pinihit niya ang doorknob, ngunit nakalak yun mula sa loob. Mabuti na lamang at dala niya ang master key ng apartment. Pagbukas niya naman ng pinto, ay nakita niyang nakabukas ang ilaw sa kusina, maliban sa sala. Rhea! Babe! Babe, nariyan ka ba? Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng nobya, ngunit walang sumasagot. Nang makitang wala roon si Rhea, ay pumasok siya sa kwarto. Nakapatay ang ilaw, kaya hindi niya maaninag ang loob. Ngunit nakita niyang nakabukas ang ilaw sa banyo. Dumiretso siya doon at halos panawan siya ng ulirat nang makita ang dalagang nakahandusay sa sahig. Walang malay at duguan ang suot na paldang pang-eskwela.
Namumutla ang mukha sa kalabi nito at pawisan pa ang buong katawan. Noon niya napansing hindi pa nakakapagbihis si Rhea, buhat na manggaling sa university na pinapasukan. Patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula sa babae kaya naman kinarga niya ito upang dalhin sa kotse. Saglit lang, babe. Kapit lang. Dadalhin kita sa ospital. Walang sinayang na oras si Justin. Nang makapasok sa backseat si Rhea, ay mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan papunta sa ospital. Mabuti na lamang at nakarating sila ron ng ligtas. Kahit pa halos paliparin na niya ang sasakyan sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Agad siyang nagpatulong sa mga hospital personnel at inasikaso naman agad sila ng mga ito. Nang maipasok na si Rhea sa emergency room, ay saka naman niya tinawagan ng kanyang ina. Ilang sandali pa ay dumating na rin ito at niyakap siya. Ano ba nangyari kay Rhea, anak? Hindi ko po alam, May. Pagdating ko sa apartment, nakita ko lang siya nakabulagtas sa sahig ng banyo tapos duguan. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa sarili niya, Ma. Natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa kanya, Ma. Naihilamos na lamang ni Justin ang 2 palad sa kanyang muka habang pilit na pinatatatag ang sarili. Saka naman lumabas ang doktor na sumuri kay Rhea. Doon nila napag-alamang dinugo si Rhea dahil sa sobrang stress. 1 buwang buntis pala ang nobya. Ngunit sa kasamaang palad ay nakuna nito. Napasuntok na lamang si Justin sa pader dahil sa labis na paghihinagpis. Hindi niya alam na buntis na pala ang nobya niya. Ang masaklap pa ay hindi niya pa malalaman kung hindi nangyari to sa dalaga. Walang nagawa ang kanyang ina kundi pakalmahin siya dahil pinagtitinginan na sila ng ibang mga tao. Napadaos-dos na lamang ang binata saka mahinang humagulgol dahil sa mga nalaman. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Ma. Hindi. Habang buhay kong dadali ng sakit na ito sa dibdib ko. Dahil hindi ko man lang nagawang alagaan ang mag-ina ko. Tahan na, anak. Hindi mo ginusto ang nangyari. Walang may gusto makunan si Rhea. Naging mabuti kang boyfriend kay Rhea at alam ko yun. Kahit na, Ma. Hindi ko man lang naitanong kay Rhea kung may dinaramdam ba siya o kung may problema siya. Masyado ako nakafocus lang sa trabaho kaya kahit mga sintomas ng pagbubuntis niya, hindi ko man lang nahalata. Napabuntong hininga na lamang ang ginang, saka muling niyakap ang anak. Sa mga sandaling yun, alam niyang walang ibang salita ang makakapagpagaan sa loob nito. Umaga na nang magising si Rhea. Nailipat na rin ito sa isang private room. Nang maramdaman ang paggalaw ng dalaga, ay saka lang rin nagising si Justin. Babe, gising ka na. Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Nauuhaw? Sa kabila ng maraming tanong na yun ng binata, ay isang tanong rin mula sa kanyang nobya ang nakapagpatigil sa kanya. Ang baby ko! Anong nangyari sa baby ko? Nanlulumo namang napatitig sa dalaga si Justin at hindi na nga niya napigil ang mga emosyong rumaragasa sa kanyang dibdib. Sorry, babe. Sorry. Anong ibig mong sabihin, Justin, ha? Sumagot ka! Ngunit tanging paghikbi lang ang naisagot ni Justin. Doon na nagsisigaw si Rhea at pilit na tinatanggal ang swerong nakakabit sa kamay niya. Nasa ganun silang sitwasyon nang dumating si Alice. Anak, ano nangyayari? Rhea, huwag mong tanggalin yan, iha. Pakiusap kumalma ka, iha. Nagulantang na lamang si Alice nang biglang sampalin ni Rhea si Justin. Sunod-sunod na sampal ang pinakawalan ng dalaga at wala itong pakialam kung saan man tamaan ng binata. Mga hayop kayo! Mga manloloko! Minahal kita pero ito ang igaganti mo sa akin! Wala kang puso!
Iha, ano bang pinagsasabi mo? Sinong manloloko? Iha, kumalma ka at pag-usapan natin to ng maayos. Huwag kang makialam dito kung ayaw mo pati ikaw madamay. Hindi mo ba alam kung anong ginawa nitong magaling mong anak, ha? Niloko niya ako! Niloko niya ako, Tita Alice! Babe, tama na. Please. Pakinggan mo muna ako. Pag-usapan natin to. Hindi ko alam ang mga binibintang mo sa akin. Babe, hindi kita niloloko. Hindi! Akin ang cellphone mo! Ibigay mo sa akin para naman mapatunayan ko kung gaano kayo kahayop! Nagtataka man ay dinukot na lamang ni Justin ang cellphone sa kanyang bulsa at ibinigay sa dalaga. Inilag in ng nobya ang sariling social media account nito, saka binuksan ng messenger. Nang mahanap ang pakay, ay agad nitong iniharap sa boyfriend ng screen ng cellphone. Nasapo na lamang ni Justin ang noo nang tumambad sa kanyang harapan ang isang video na kuha sa isang bar. Madilim man sa parting yun, ay makikita pa rin siya nga ang nasa videong yun. Siya kasama si Fiona at naghahalikan. Napamura na lang siya nang maalala ang gabing yun, kung saan sinalubong siya ni Fiona ng isang mapusok na halik sa labi. Naputol ang video at hindi na nakunan kung paano niya itinulak si Fiona. Ang babae mo mismo nagpadala ng video na yan sa akin, Justin! Ngayon, sabihin mo nagkakamali ako. Pareho nating napanood ang ebidensya kaya wala ka nang malulusutan pa. Dahil sa'yo, nawala ang anak ko. Dahil sa inyo ng babae mo. Pagbabayaran niyo tong ginawa ninyong panluloko sa akin. Simula ngayon, tapos na tayo. Nang araw ding yon, ay hindi na pinayagan pa si Justin na makalapit kay Rhea. Ayaw na siyang makita ng nobya kahit anong pagmamakaawa pa ang gawin niya. Nang sumunod na mga araw, ay nawala na siya ng ganang kumilos. Ni hindi na nga rin siya lumalabas sa kanyang kwarto. Hindi na kumakain, ni uminom ng tubig. Masyado niyang dinamdam ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Rhea. Isang araw ay kinatok si Justin ng kanyang ina sa kanyang kwarto. Justin, anak, tara na sa baba. Kakain na. Ilang araw nang hindi nalalamanan niyan tiyan mo. Hindi pa ba humahapdi ang sikmura mo, anak? Hayaan niyo na muna ako, Ma. Kailangan ko ipagluksa yung pagkawala ng baby namin ni Rhea. Kasalanan ko lahat, Ma. Kasalanan ko kung bakit pati si Rhea. Pati si Rhea nawala sa akin. Anak naman, lumabas ka nga muna riyan. Pag-usapan natin to. Hindi makakabuti kung magmumukmuk ka lang dyan sa silid mo kaya pakiusap. Halika na. Tanging paghikbi lang ni Justin ang naririnig ng kanyang ina sa kwarto. Ngunit ilang sandali lang, ang mga hikbing yon ay napalitan ng mga sigaw na para bang nasasaktan at nahihintakutan. Ah! Lumayo kayo! Lumayo kayo sa akin! Ah! Justin, anak! Ano nangyayari sa'yo? Justin, buksan mo tong pinto! Ma! Tumawag ka ng tulong, Ma! Napakaraming ahas dito sa kwarto ko! Umakit na sila sa kama ko, Ma! Tulungan mo ako! Patuloy lang sa pagsigaw si Justin, habang ang kanyang ina naman ay nababahala na. Sunod-sunod ang ginagawang pagkatok nito sa pinto ng kanyang kwarto. Ngunit hindi niya yun mabuksan dahil sa labis na takot. Hindi malaman ni Alice kung saan nanggaling ang mga ahas na nasa kwarto ng anak. Tila imposible naman kasi yun dahil sarado ang kwarto ng binata at walang papasukan ng mga ahas. Isa pa, ngayon lang nangyari ang ganung bagay sa pamamahay nila. Kinuha na lamang niya ang duplicate key sa pinto ng kwarto ng anak at kaagad na binuksan yun. Tumambad sa kanyang madilim na kwarto ng anak. Mas naging klaro ang mga sigaw nito at halatang takot na takot. Kinapa niya ang switch ng ilaw na nasa dingding at saka yun pinindot. Nang bumaha ang liwanag sa buong kwarto,
ay nagtaka siya dahil wala namang mga ahas gaya ng sinasabi ng kanyang anak. Subalit nang makita niya ang mukha ng binata na namumutla sa takot, ay mas lalo siyang nabahala. Agad niya itong dinaluhan saka pinakalma. Anak, wala namang mga ahas dito. Nasaan na yung sinasabi mong mga ahas? Hindi mo ba sila nakikita, Ma? Nandiyan sila sa sahig, Ma. Napakarami nila, Ma. Natatakot ako. Tutuklawin nila ako. Diyos ko anak, ano ba nangyayari sa'yo? Alika, magbihis ka. Kailangan natin pumunta sa doktor. Baka kung ano yung mga nararamdaman mo. Ayoko, Ma. Hindi ako aalis dito. Tutuklawin ako ng mga ahas. Dito lang ako sa kama. Tuluyan na nga napaiyak si Alice sa isiping baka nasisiraan na ng bait ang kanyang anak dahil sa labis na pagdadalamhati. Sinamahan niya na lang ang anak hanggang sa makatulog ito dahil sa pagod sa kakasigaw at kakaiyak. Napagpasyahan naman niyang tawagan na lamang ang doktor upang ito na lang ang pumunta sa kanila. Kailangan na kasing masuri si Justin dahil hindi na talaga normal ang mga kinikilos nito. Ngunit kinagabihan, habang tahimik na ang gabi at tulog na ang lahat, ay naalimpungatan siya dahil sa malakas na pagsigaw. Nang pakinggan niya ang pinagmumulan nun, ay agad siyang napatayo. Dumiretso sa kwarto ng anak at doon ay tumambad sa harapan niya ang isang pamilyar na pangyayari. Pangyayaring naging laman ng kanyang bangungot sa nagdaang mga gabi pagkatapos mamatay ng kanyang asawang si Philip. Nakadukwang si Justin sa gilid ng kama nito habang sumusuka ng maitim at mabahong likido na may kasamang mga buhay na bulate. Napatakip na lamang si Alice ng kanyang bibig dahil sa nasaksihan. Diyos ko, Justin, ano nangyayari sa'yo? Ma, hindi ko na po kaya. Ang sakit na ng tiyan ko, Ma. Sobrang sakit na parang puputok. Ma, tulungan niyo po ako. Oo anak, sandali. Tatawagin ko si Cadolfo. Hindi na doktor ang kailangan natin ngayon, anak, kundi albularyo. Agad ngang tinawagan ni Alice ang albularyong ipinakilala sa kanya ng isang kaibigan. Buong akala niya ay hindi niya nakakailanganin pa ang tulong na matanda. Subalit heto at hindi siya magkanda-ugaga sa paghihintay. Halos 1 oras din ang lumipas bago niya marinig ang tunog ng doorbell. Mabilis niyang tinungo ang pinto at pinagbuksan ng matanda. Magandang gabi ho, Cadolfo. Magandang gabi rin, Iha. Nasaan ba ang anak mo? Dalhin mo na ako sa kanya at matignan ko ang sitwasyon niya. Sige ho, tuloy ho kayo. Habang naglalakad papunta sa kwarto ng binata, ay sinasabi niya sa matandang albularyo ang mga nangyari kanina. Napatangu-tangu naman ang matanda habang nakikinig. Nang makarating sa tapat ng kwarto ni Justin, ay agad itong napahinto saka bumaling sa kanya. Mabigat ang negatibong enerhiya sa lugar na ito. Dito mismo sa kwartong ito. Hindi ko pa man siya nakikita. May hinuha na ako kung anong nangyayari sa anak mo. Ho? Base sa mga kinuwento mo at sa negatibong enerhiyang nararamdaman ko sa kwartong ito, kumpirmado. Binabarang ang anak mo, Alice. Barang ho? Pero sino naman kaya ang gagawa nito sa kanya, Cadolfo? Isang taong may matinding galit at hinanakit sa kanya. Napamulagat si Alice. Isang tao lang kasi ang natitiyak niyang may galit sa anak niya. Ngunit parang ayaw niyang maniwala na makakaya nitong gawin yon. Hindi. Imposible ho yun. Hindi magagawa ni Rhea ang bagay na to. Kilala ko ho siya. Mabait siyang bata. Kahit gaano pa kabait ang isang tao, kapag nasaid at napalitan ng galit at puot ang pagmamahal na nasa puso nito, makakaya nitong gawin ang kahit na anong kanyang naisin. Nang pumasok sila sa kwarto ni Justin, ay mas lalong tumindi ang bigat na nararamdaman ng matanda. Para bang may nakamasid sa kanila, kahit pa sila lang naman ang tao roon.
Sabay pang nagulat ang dalawa nang biglang bumangon si Justin at muling dumukwang. Sumuka siyang ng napakaraming itim na likido na may kasamang maliliit na ahas. Nanlulupaypay na ang binata, ngunit wala itong magawa. Dahil talagang napakaraming nais kumawala mula sa kanyang sikmura. Diyos ko, Adolfo, tulungan mong anak ko. Parang awa mo na, Adolfo. Huminahon ka, Iha. Ako na ang bahala. Nang matapos si Justin sa pagsusuka, ay muli itong humiga sa kama. Latang-lata ito at halos hindi na maimulat ang mga mata. Naliligo na rin ito sa pawis. Ay nako, halatang labis ang paghihirap ng batang ito. Namimintig ang mga ugat sa kanyang sentido at leeg. Lubog na rin ang mga mata at nangingitim pa ang ilalim ng mga ito. Napaiyak na lamang si Alice dahil sa panlulumo sa sitwasyon ng anak. Wala siyang ibang magawa kundi pagmasdan na lamang ito habang inaasikaso ni Adolfo. Nang magsimulang umusal ang dasal ang matanda, ay nakaramdam siya ng kakaibang hangin sa kwartong yon. Malamig ang hangin, ngunit pinagpapawisan siya at tila ba napakabigat ng pakiramdam niya. Nararamdaman mo ba, Alice? Napakalakas ng negatibong enerhiya na bumabalot sa salida ito. Hindi biro ang kapangyarihan ng mambabarang na yon. Hinuha ko nasa lahi talaga nila ang pagiging mangkukulam at mambabarang. Adolfo, kaya niyo ho ba? Nag-aalala na talaga ako sa anak ko eh. Kapag tumagal pa yan, mas lalo siyang manghihina. Huwag ka mag-alala, Iha. Gagawin ko ang lahat para mapagaling ang anak mo. Kailangan lang nating malaman kung sino ang mambabarang. Kung siya ba ang direktang nasaktan ng anak mo o binayaran lang siya upang maganti sa batang ito. Basta, kung ano man ang makita at marinig mo, huwag mo na lang pansinin. Manood ka na lang at huwag kang gagawa ng anumang ingay upang hindi ka makaabala. Naghanda ang albularyo ng mga pangontra sa tabi ng binata. Kailangan kasi nitong gamitin ang katawan ni Justin upang makausap ang mambabarang. Kailangan ng pangontra upang makasiguro silang hindi makakapanlaban ng mambabarang kapag nasa loob na ng binata ang kaluluwa nito. Itinali nila na mahigpit ang kamay at paa ng binata. Saka ito piniringan. Pagkatapos ay umusal ng isang orasyon ng matanda sa lengguwaheng Latin. Naramdaman ni Alice ang paghaplos ng malamig na hangin sa kanyang balat na siyang nakapagpatayo ng mga balibo sa kanyang katawan. Niyakap na lamang niyang sarili upang supilin ng takot na nagsisimulang lumukob sa kanyang pagkatao. Ilang sandali pa ay nagpatay sindi ang mga ilaw at nagsimulang manginig ang katawan ni Justin. Nagsusumigaw ito dahil sa labis na sakit at parang gusto na lamang ni Alice na itigil na ang lahat ng ito. Nasasaktan siya dahil sa nakikitang paghihirap ng anak. Nang tumigil ang panginginig ng binata, ay tumigil na rin ang pagpapatay sindi ng mga ilaw. Kung sino ka man na nagpapahirap sa binatang ito, sino ka at bakit mo itong ginagawa sa kanya? Huwag kang epal, tanda. Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako. Huwag ka na lang makisali sa gulo namin. Dahil kung hindi, idadamay na kita sa paghihirap ng lalaking to. Hindi paghihiganti ang solusyon sa lahat ng ito. Tandaan mong doble ang balik ng ginagawa mo sa binatang ito kapag natalo kita. Kaya ang mas mabuti pang gawin mo ay magpatawad at ipagpatuloy ang buhay mo. Hindi ako natatakot mamatay, tanda. Wala na rin namang mawawala sa akin. Kaya kung mamamatay man ako, isasama ko na lang tong walang yang lalaking to. Iha! Huwag mo akong matawag-tawag na Iha. Ito lang ang tatandaan mo, tanda. Kapag nalaman ko kung sino ka, yari ka talaga sa akin. Tatlo tayong bubulusok papunta sa impyerno. Hindi Hindi lubos akalain ng matanda na ganun kalakas ang kalaban niya.
Nakawala ito nang walang kahirap-hirap sa katawan ni Justin. Kaya ang siste, wala pa rin silang nakuhang impormasyon tungkol sa mambabarang. Nanlalambot ang katawan ng binata ng kalagan nila ito at inihiga sa kama. Dahil sa lakas ng mambabarang, ay nahigop nito ang natitirang lakas ni Justin. Isang bagay lang ang naiisip ni Alice ng mga oras na yun, ang magmakaawa. Pupuntahan ko si Rhea. Kakausapin ko siya. Ayoko sanang maniwalang siyang may gawa nito. Pero siya lang ang alam kong may motibo sa paghihiganti sa anak ko. Kung si Rhea nga may gawa nito sa anak ko, gagawin ko ang lahat para pakiusapan siyang itigil na niya ang pagpapahirap kay Justin. Delikado yung binabalak mong gawin, Iha. Puno ng galit at puot ang puso ng taong yon. Hindi kanya pakikinggan. Sarado ng isipan niya sa lahat ng bagay at gagawin na lang niya ang kung anuman ng naisin niya. Kung hindi niya babawiin ang sumpa sa anak ko, aakuin ko na lang ka, Adolfo. Alang-alang sa anak ko. Bata pa si Justin. Marami pa siyang gustong gawin. At hindi ko maaatim na pati siya ay mawala sa akin. O siya, kung hindi na talaga kita mapipigilan pa, ito lang ang maipapayo ko sa'yo. Mag-iingat ka. Huwag kang gagawa ng bagay na maaaring makadagdag pa sa galit niya. Mabilis pa sa 4:00 tinungo ni Alice ang apartment ni Justin. Wala naman kasing ibang pupuntahan pa si Rhea, kundi doon lang. Nang makarating, ay nagtaka siya dahil bukas ang pinto. Sumilip siya sa maliit na awang ng pinto, subalit madilim sa buong silid. Marahan niyang nilakihan ang bukas ng pinto at binuksan ang ilaw. Inilibot niya ang kanyang paningin, subalit wala naman siyang nakitang kakaiba. Malinis ang buong paligid, ngunit mabigat sa pakiramdam. Tumuloy siya sa silid at pagpihit niya ng doorknob, hindi ito nakalak. Muli ay marahan niyang itinulak yon. Ngunit halos panawan siya ng ulirat nang makita si Rhea. Dilat ang mga mata na parang nakatitig sa kanya habang nakabitin sa kisame ng kwarto. Nangingitim na ang labit mga kuko nito at bahagyang namumutla ang balat. Diyos ko po! Rhea! Rhea! Bakit mo itong ginawa sa sarili mo? Bakit? Rhea! Hindi makapaniwala si Alice na yun ang madarat na niya sa pagpunta niya ron. Ilang minuto rin siyang umiyak at tumagulgol. At nang mahimasmasan, ay agad siyang tumawag ng pulis. Hindi niya kayang kunin mag-isang bangkay ng dalaga. Habang kinakausap siya ng mga pulis, ay siya namang pagtunog ng kanyang cellphone. Si Cadolfo ang tumatawag, kaya agad siyang nagpaalam sa pulis na sasagutin muna yon. Hello, Cadolfo? Alice! Iya! Madali! Nahuli ko na ang mambabarang! Ano ho? Biglang naputol ang tawag, kaya naman tuluyan na siya nagpaalam sa mga pulis upang umuwi. Halos paliparin na niya ang kotse dahil sa labis na kaba. Hindi nga talaga kasi si Rhea may sala sa pambabarang sa anak niya, kundi ibang tao. Nang makarating sa bahay nila, ay agad niyang tinungo ang kwarto ng anak. At doon ay naratnan niya si Cadolfo na pinapahiran ng langis ang tiyan ng anak. Umuusal ito ng mga orasyon. At sa bawat pagbigkas nito ng mga kataga, ay siya namang pagsusuka ni Justin. Nakikita niya ang panghihina sa itsura ng kanyang anak. Ngunit kailangan nitong ilabas ang lahat na nasa katawan nito. Hanggang sa tumigil na nga si Justin sa pagsusuka, pinainom ni Cadolfo si Justin ng tubig na may halong asin at langis na gawa niya. Nawala ang negatibong enerhiya sa buong silid at guminhaw ang paghinga ng binata. Cadolfo, ano hong nangyari habang wala ako rito? Sinubukan ko ulit na kausapin ang mambabarang.
nang sabihin sa akin ni Justin kung sino ang sa palagay niyang gumagawa nito sa kanya. Isang taong may malaking galit sa kanya at may balak na sirain siya dahil hindi nito makuha ang gusto sa anak mo. Ibinalik ko sa kanya ang ginawa niya nang malaman ko ang pangalan niya. Pagkatapos ay doon ko na siya kinausap. Siguradong hindi ka maniniwala sa mga natuklasan ko, Iha. Hindi na nakaimik si Alice dahil sa mga revelasyong ito ni Cadolfo. Pansin mo ba kung bakit magkatulad ang nangyari kay Justin at sa asawa mo? Dahil iisa lang ang may gawa nun sa kanila. Ipinaghihiganti ng dalagang yon ang kanyang ate. Naging kalaguyo pala ng asawa mo ang ate niya. At nakipaghiwalay si Philip nang malamang buntis na ito. Ang masaklap, nagpakamatay ang ate niya kaya naiwan na lang siyang mag-isa. Uli lang lubos na pala ang dalagang yon at sila mag-ate na lang ang magkasama sa buhay. Kaya nagawa niyang barangin ang asawa mo. Tinarget naman niya si Justin nang malaman niyang may kaugnayan ng anak mo kay Philip. Alam mo ba kung bakit pinagpatuloy niya ang paghihiganti kay Justin? Dahil nalaman niyang anak mo siya. Ang totoo, hindi na kay Justin siya naghihiganti, kundi mas dahil sa'yo. Ho? Anong ibig niyong sabihin? Ikaw talaga ang gustong gantihan ng babaeng yon. Naniniwala siya kung hindi dahil sa'yo. Buhay pa sana ang ate niya at magkapiling pa sana ito at ang asawa mo. Yun nga lang, dahil sa paghihiganti niyang ito, marami ang nadamay. Diyos ko, paano ko to sasabihin kay Justin paggising niya? Adolfo, nagpatiwakal ho pala si Rhea. Huli na nang makarating ako ron. Patay na siya. Muling humagulgol si Alice dahil sa mga nangyayari sa pamilya niya. Hindi niya akalaing mangyayari ito sa kanila. Ang sira nilang pamilya ay mas lalo pang nasira dahil lang sa isang pagkakamali. Nalaman ni Alice na si Fiona nga mambabarang. Ang babaeng kahalikan ni Justin sa video na pinakita ni Rhea sa kanila. Nang sumunod na araw ay pinuntahan niya ang restaurant kung saan ito nagtatrabaho. Subalit muli lamang siya nagimbal nang malaman mula sa isang waiter na patay na si Fiona. Ayon dito, namatay yon dahil sa pagsusuka ng napakaraming itim na likido na may kasamang maliliit na ahas at sandamakmak na buhay na bulate. Lumobo rin ang tiyan nito at nang dadalhin na sana ito sa ospital, ay bigla na lang yung pumutok. Dahilan upang tuluyan na malagutan ng hininga ang dalaga. Tunay nga ang paghihigante ay hindi kailanman magre-resulta ng mabuti. Ang isang pagkakamali ay hindi na dapat tumbasan ng isa pang pagkakamali. At ang kasamaan ay hindi kailanman magwawagi. Wakas.